Kapag long hair ka at gusto mo ay yung maaliwala sa gilid, pwedeng-pwede yung ganitong klase ng gupit. Ang haba ng kanyang buhok. Ang ginawa natin dyan, pinutulan natin yung dulo nito dahil gusto niya konting-kunti lang yung mababawa sa dulo bago natin i-undercut ang pinakang ilalim ng kanyang buhok. Ayun, yan lang yung tatanggalin natin sa ilalim. Tinalian na natin ang kanyang buhok sa ibabaw. At gagamit tayo dyan ng 1.5 na clipper guard para hindi masyadong manipis at makita pa rin natin yung pag-shadow ng pagkakabawas sa ilalim nito. Kaya sa mga long hair na ayaw masyadong magpaikli ng buhok or ayaw nila nang napuputulan yung mahaba nilang buhok, ipa-undercut ninyo. Ganito pwedeng-pwede yan. Kapag na-undercut yan, pwede nyo talian and then pwedeng-pwede na nakalugay lang pero clean cut yung ilalim. Ayun. Gumamit tayo dyan ng trimmer. Diretso tinaper na natin yung patilya at yung gawing likod. Nilagay natin yung lines yung gilid sa lugar ng pag-aahitan. Saka tayo gagamit ng clipper, zero open. Pwede tayong gumamit ng clipper guard kung medyo makapal para hindi masyadong mapuwersa yung pagnipis. Kapag manipis na, zero open lang, zero close para mabura yung lines. Laruin natin yung adjuster. Okay talaga kapag mahaba yung buhok. Ang problema lang ay mahirap talaga magpahaba. Magtitiis ka ng mahabang panahon bago humaba na tulad nito. Binasa muna natin yan bago natin ahitan. Tinaper natin yung gilid. Ayun o. Ganitong gupit. Tapos may dala kang samurai. Tapos naka-kimono ka. Or ano ba yung suot ng mga Hapon. Ay, pwede mo na siyang tawagin na samurai haircut. Okay na okay talaga yung mga ganitong pagkaka-undercut sa mga long hair. Naka-top knot or nakatali yung buhok sa ibabaw, naka-taper yung gilid. Ayun. Napangiti na yung client natin at nagustuhan ang kanyang gupit. Sa mga gusto ng ganitong gupit, mga long hair dyan, ipagaya nyo na at siguradong dagdag pogi yung mga ganitong gupit.